Hindi naman ako nasasaktan eh. Yung sinabi nila Mr. Lucky, wala man lang tiwala sa akin. Wala talagang matinong lalaki. Ha? Momo? Oh, saan ka pupunta? Pabalik na lang sa bundok. Gusto kong hiwalayan ni Paging. Ano ba problema ng batang yun? Momo, bago mo ako husgahan, pakinggan mo muna ako. Bigyan mo naman ako ng chance. Yung divorce paper, dinala mo na pala. So gusto mo na talagang makipaghiwalay? Okay, alis na ako ngayon. Ngayon na. Sushima, wala ka man lang tiwala sa akin? Kailan ba ako nagsabi na gusto ko makipag-divorce? Sinisiguan mo ako? Hindi ah. Kinuha ko lang yun para ipakita sa'yo yung totoong stand. Hindi ko tinanggap yung gusto ni Suyan Ran. Ngayon naniniwala ka na? Momo, may hinala ako. Peke si Haitian Yi. Sino si Haitian Yi? Ibig mo sabihin, nahanap niyo na siya? Oo, nahanap na ng Su family. At sila pa yung nagalok na ipagamot si Mr. Pei. Pero may kondisyon. Kailangan si Mr. Pei makipaghiwalay kay Mrs. at pakasalan si Xuan Ran. Pero si Haitian Yi kilala siya sa integrity. Hindi siya maglalagay ng ganyang kondisyon. O baka naman si Haitian Yin may utang na loob kay Suyan Ran pero sabi nila siya lang daw ang makakagamot. Hindi totoo lahat ng yan. Momo, sure ka ba talaga na dahil sa laso ng sakit ko? Lahat ng findings, pati si Haitian Yin sabi, congenital daw, ipinanganak daw ako may sakit. Sigurado ako. Ano ba pinagdududahan mo sa akin? Sabi nga ng master namin sa larangan namin, dapat sigurado ka sa findings mo bago ka magbigay ng conclusion. Naniniwala ako sa'yo. Kaya nga sabi ko, yung tinatawag na Xuan Ran, yung God Seed Doctor, peke siya. Hindi lang siya iba sa tunay na God Seed Doctor. Pati diagnosis niya, sabi niya congenital. Sinungaling siya? Hindi ko akalaing si God Doctor pa naman daw siya. Nakakahiya sa profession namin. Yung si God Doctor, kilala yan sa buong bansa. Hindi siya basta-bastang tao. Kaya nga inisip ko, yung nakita natin ngayon, yung si God Doctor, pulsar lang yun. Momo, may paraan ka ba na mabuko natin siya? Anong si God Doctor na to? Ano ba pinag-uusapan niyo? Kung nahanap niyo na siya, bakit hindi natin siya imbitahan para gamutin si Jinhen? Mr. Pei, naglabas na ng announcement ang Su family. Bukas daw may meet and greet sila. Invited ang mga VIP ng Jindong. Young Master, ito po ang invitation. Ipinapadala ng Su family. Kung gano'n siya kasikat, bakit di niya ma-diagnose ng tama? Kung congenital ba talaga, ibig sabihin hindi siya totoo. Bukas, doon tayo magsisimula gumalaw. Siguraduhin na maayos. Suhaw, pumunta ka at maghanap ng ibang kaso. Bukas, pupunta tayo para tignan. Tingnan natin kung totoo nga ba si Doctor. Kung ano bang binibenta nila. Opo. Yung tungkol kay Momo. Kung peke ang si Doctor, hindi mo na ba nais pang magpatuloy? Hindi ako pinaniwalaan ni Paige Heng. Pinaniwalaan niya si Doctor. Baka bukas sa Mountain Doctor or River Doctor, hindi ko na siya atupangin. Hindi ko naman sinasabi na hindi kita pinaniniwalaan. Meron kang... Nung nasa Su family tayo, may kondisyon sa Suyan Ran. Bakit hindi mo tinanggihan? Hindi ba tinabig ako ni Suhaw? Hindi ako nakinig. Sabi nila, sa mag-asawa dapat nagtutulungan. Pero ikaw, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. Kaya kitang gamutin, maniwala ka. Mali ako, Momo. Aminin ko. Sa simula, hindi kita naintindihan, kaya hindi kita pinaniniwalaan. Pero hindi na maulit yun. Ngayon, ano mang sabihin mo? Buong tiwala ko sa'yo, walang kondisyon. Sabi nga ni sis, ang lalaking mabilis mag-sorry, madalas lang magtango ng sikreto.
Pero don't worry, pangako ko, gagamutin kita. Sige, gagamutin kita. Pupunta ako kay Master. Mama! Mama! Master! Bakit ka nandito? Master! Bakit ka nandito? Momo, nandito ako para makita ka. Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan, di ba? So, kakakasal mo lang maghiwalay na kayo. Magka-problema na agad? Maghiwalay na ba kayo? Sino ang may kasalanan? Ako po. Gusto ko lang sana siyang gamutin, pero wala akong balak magkipag-ulay. I swear. Gamutin? Yung sakit mo kasi, medyo kakaiba. Pero, para kay Momo hindi naman siguro mahirap. Hindi naman siguro, di ba? Master, kung walang kagamitan, mahirap. Wala akong gamot. Pong. Pero yung gamot para sa'yo, meron ako niyan. Lahat yan. Kailangan ng isang sangkap. Yung Vincent Suelan. Kailangan ko pang kunin yon. Kailangan ko pa. Pupunta ako para kunin yon. Basta magamot, okay na. Hindi na kita gagaliting pa, Master. Sana nga ulit matagpuan yung gamot na yon. Kami na lang ang pupunta ng pamilya Pay para kunin yan. Yung Vincent Suelan. Nagmula yan sa mga buntok na malayo sa tao. Mahirap makuha yon. Yung sakit ng batang ito, kailangan ng Vincent Suelan. Pero, dapat nga libong-libong taon pa maging epektibo. Yung klase ng ganung bulaklak, nasa mataas sa bundok. Delikado yon. Masyadong matarik at makiti ng daan. Konti lang ang makakarating doon ng buo. Siguro ako lang ang may kayang pumunta doon. Kailangan kong pumunta talaga. Sige, tutulungan kita. By the way, bukas, yung meeting ng healer. Pupunta rin ako. Kailangan ko makita yun yung walang kahiyang tao. Anong healer pa? Anong healer pa? Diba si Sumaran lang yan? Naghanap pa rin healer. Sinasabi niya kaya niyang gamutin si Peijin Hang. Basta makipaghiwalay siya sa akin. Yung healer na yon. Sinasabi niya may problema si Peijin. Nasa sipi lang naman, hindi makita. Eh di para na lang nagpapakita lang siya. Sinasabi ko na nga ba, yung healer na yan hindi totoo. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang tunay na healer, hindi kailangan magpa-announce. Hindi siya naghahanap ng fame. Siya? Tuwing may ginagawa, lahat ng tao malalaman, kita mo, parang hindi maganda. Tama yan, yung fame na yon. Sila lang ang nag-popularize. Hindi siya. Eh di sino ba talaga? Basta kami ng guru ko. Yung mga doktor na may malasakit, hindi gagawa ng ganyan, tama ba? Healer. Alam ko na. Siya, talaga namang karapat-dapat siya sa pangalan niya. Pero, may isang tao ngayon na super interested na magpanggap na doktor ng dagat. Tinutukso ang mga tao. Tinutukso nila para kumita. Itong doktor ng dagat na to, hinahanap na siya ng mga otoridad. Yung nakita ninyo, baka nga, siya yun. Baka siya yung peking doktor ng dagat. Ay, hindi nga. Peking doktor talaga siya? Huh? Master, paano mo nakilala si Dr. C? Paano? Yung... Hindi. Yung kay Master Brother niya nangyari, hindi mo ba alam? Anong kay Master? Huwag mo nang alamin. Basta wala kang pakialam. Wala naman yan eh. Master, medyo late na. Siguro mapapalam na tayo. Sandali lang. Sandali lang.
Si Pei ba? May sakit ba siya? Hindi ba sinabi ni Momo? Kailangan niyang iwasan niyo. Huwag muna tayong magkita. Hanggang gumaling siya, kailangan niyong maghintay. Hindi. Hindi siya pwede. Hindi ko siya type. Walang nangyari sa amin. Sino nagsabi? Sabi nilang hindi kaya. Ganun nga ba? Kaya siguro hindi sila magkasama matulog lately para hindi sila magka-problema. Alam mo na, Oo nga. maghihiwalay na kami. Hindi na ako matutulog sa kanya. Ay nako. Wala yan. Huwag mo na gawing malaking bagay yan. Kaya ko ang gamutin yan, Momo. Pagbalik ko, bibili ako ng gamot. Tapos bibigyan kita ng mabilis ang gamot. Ha? Yung taong hinahanap mo na set up na siya. Tara, pasok na tayo. Oh, sige. Perfect timing. Dapat ngayon na makuha natin yung peking doktor na yun. Here. Oo nga eh. Jenghang, andito ka na pala. Hindi ba ikaw yung napadala ng text? So, para sa akin nga to. Para sa akin pala dumaan. Akala ko nga, tatanggihan mo ako. Pero may iba ring tao na parang wala talaga kwenta. Wala naman kayong hiya, diba? Kakahiwalay lang tapos nariyan pa rin kayo. Walang delikadesa. Parang yung mga taong probinsya. Sisyo mo, diba parang probinsyano lang, tigas ng muka. Teka lang, ha? Huwag mo nga akong gawing biro. Wala pa tayo sa divorce, ha? May mga babae kasi na walang magandang kahinatnan. Jinghang, tingnan mo siya. Nasa si Haishin. Nasa waiting room lang siya. Darating na yun. Kaya, she agreed to my condition, right? Alam ko na. Sabi ko na nga ba eh. Pagdating sa buhay at kamatayan, hindi mo kayang tumanggi. Tapos yung offer sobrang tempting kasi. Momo, suko ka na. Paano ka matatalo? Momo, wag mo nang gawin to please. Pwede hang. Hindi pwede magkalapit ng lalaki at babae. Tapos na tayo. Basta, lumayo ka nilang. Hindi ako makikipag-iwalay sa'yo. At saka, yung mga yakap mo, mahalik mo, lahat ng yan ginawa mo na. Paano na? Hindi na ako mananagot? Ikaw? Ako? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Basta, lumayo ka lang sa akin. Alam mo si Yushi mo, anong meron sa kanya? Si Jinheng gusto na niya makipag-iwalay pero hindi pa rin siya makalimutan. Kung hindi ko lang siya tinulungan para sa C-Doctor, wala na siyang pong sa Pei family. Hindi siya magiging asawa ng mister ko. Kasi wala siyang karapatan. Wala. Hindi mo ba napansin na magkaiba na sila ng pinapakita sa isa't isa? Huwag ka na mag-alala. Si Sushi mo, mas magiging katulad siya ng ina niya. Hindi siya tatagal. Maniwala ka. Alam mo, yung huling tawa, siya ang panalo. Sige, pipilitin kay Siga, Doctor. Kapag natulungan niyang gumaling si Pei Jinheng, siya na lang ang magiging sa akin. Maligayang pagdating. Salamat sa pagdalo sa meet and greet. Alam niyo naman, ng Su family, sa pagkakataong ito, nakilala ng si Siga, Doctor. Dahil sa mga pakiusap namin, nagbigay siya ng oras para dumalo sa ating meet and greet ngayon. Bigyan natin sila ng pagkakataon para makita ang si Doctor at humingi ng tulong. Ngayon, tawagin na natin si God Doctor. Huh?
Talaga ba siya yan? Ang linis niya. Si Doktor siya, kaya naman ganyan. Alagad siya ng Diyos. Siyempre, mala immortal. Hindi basta-basta. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa mainit na pagtanggap. Sa ngayon, kung may kailangan po kayo, huwag magatubiling magtanong. Magpasalamat at tutulungan ko kayo. Walang problema, magiging maingat ako. Tutulungan ko kayong lahat. Si Siga Doktor talaga tulad na sabi nila, talagang approachable. Ganyan ang isang doktor. Tama ba? Hindi ko lang sure kung ganito siya sa lahat ng tao. Bilang matandang mayaman o mahirap. Panting-panting ba siya? Walang itinatanggi? Tama, walang pakialam? Dito walang diskriminasyon, walang mataas. Lahat ay pantay-pantay para sa akin. Ang saya naman nun. Narinig ko kasi na may mga kaso ng hospital na medyo malubha. Ang pamilya nila, wala na kakayang magbayad ng mataas at mukhang wala ng pag-asa sa paggaling. Siguro naman hindi papayag si Doctor na makita silang maghirap. Hindi ba di mo sila pababayaan? Tama ba? Si Doctor, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako, please. Si Aisen, yung doktor ng dagat, tulungan mo po ang anak ko. Bata pa siya, hindi pa 20, bakit nagkakaganyan siya? Saan po galing ang sakit niya? Tinutulungan din po ako. Nasa ospital po ako ilang araw na wala makitang dahilan. Ay, siya ni Doktor ng dagat. Ang bait po ninyo. Iligtas niyo po kami. Magpapakumbaba po ako. Tulungan niyo po ang anak ko. Please, tulungan niyo po siya. Yung ba nagdala niya? Please, tulungan niyo po kami. Tama na. Baliw ba kayo? Sino pa kayo? Alam niyo ba kung nasan kayo? Security! Paalisin niyo sila! Oh? Hindi ba sinabi niyo? Wala na pong pinagkaibang mayaman o mahirap. Si Aisel tutulong sa lahat. Bakit niyo ba siya tinatanong? Miso, ba't ka na nanulak dyan? Gusto niyo siya ng palisin? Baka kasi hindi mo kayang gamutin. Mukhang hindi nga. Hi, Sinye. Doktor ng dagat pero wala po kayo karapatan. Hi, Sinye po. Sino ba kayo para gamutin niya? Jinheng, gusto mo ba maghintay? Huwag mong sayangin ang oras niya. Ha? Ang tunay na doktor ay may malasakit. Siyan si doktor ng dagat. Depende sa gusto nila magpatulong. Ang kulit mo. Hindi naman urgent, mas maaga pa. Ikaw. Tama si Miss Su. Bilang isang doktor, may malasakit sa tao. Wala akong dahilan para tumanggi. Wala akong balak mag-reject. Ang problema nila ayusin ko. Pero may mga bagay at tema na hindi ko kayang gawin. Siya muna ang dapat maghintay. Lahat sila dapat maintindihan yon. Pero huwag silang mag-alala. Tutulungan ko silang lahat. Oo nga, tama lang. Basta hindi pa ngayon. Sigurado, pwede na sila maghintay. Sadali lang. Kailangan pa rin ayusin ang priorities. Pero may mga bagay at may urgency. Kung isang tao may malasakit, hindi kailangan magmadali. Kailangan tulungan kung sino mas nangangailangan. Kung paano magaling magpagaling si Hai Shenyi, tamang-tama. Hindi kami nagmamadali. Oo nga naman, baka pwede nang ituloy. Ipakita mo na kung ano kaya mong gawin. Tama yun, di ba? Pakita mo. Oo nga. Wala nang takot, go! Halina, tignan natin. Oo nga. Okay, kung may mga nagtatanong, sigurado kung may karapatan akong magtanggol. At ngayon ipapakita ko kung ano kaya kong gawin. Kailangan malaman ng lahat kung anong klaseng doktor ako. Simula nang magkasakit siya, nawala ng gana sa pagkain. Madalas siya sumasakit ang tiyan. Tumutokso siya, may lagnat, pero wala namang lumalabas sa problema. Walang makita sa mga test. Oo nga, tama. Kawawa naman ang anak ko. Hindi pa aabot sa kalahating taon. Mula nung dating malusog at mataba. Ngayon, parang pagkalahating katawan na lang. Sabi ng doktor, kung hindi siya matutulungan, baka lumala ang kalagayan niya. Sa takot kung hindi na maagapan. Pasensya na po. Pero, bago po siya magkasakit,
Nagpunta na ba siya sa mga lugar na malayo sa kabiasnan? Oo, umakyat ako ng bundok. Kasi sobrang hirap na. Nagsiyara ako sa ilalim ng puno, doon sa tabi. Siguro doon mo nakuha. Kailangan mo sigurong magpagamot. Baka may rare na parasite na ipasok siya sa katawan. Maasikaso pa ba siya? Oo, kaya ko siya tulungan. Kailangan lang nating alisin ang mga parasites sa katawan niya. Sumunod lang kayo sa akin. Pag umawa ka siga at healer, hindi basta-basta. Tingnan mo batang to, medyo payat lang. Pero wala naman siyang senyales sa sakit. Talagang magaling siya. Kaya niya magpagaling. Gumawa ng milagro. Nakita mo ba? Ang siga at healer? May tunay na powers. Para napahiyang tao ha. Hala, ang weird. May parang hindi tama at kakaiba. Pwede ko bang ituloy ang i-check yung pulso mo? Naipakita ko na ang sarili ko kanina. Hindi ba't malinaw na? Kung may duda ka pa, miss, mabuti pang huwag mo na akong pilitin. Oo nga. Wag na. Si Siga at Doctor, nagawang gamutin ako. Tara na. Sandali! Sandali! Saan galing yun? Bakit mo ginamit sa normal na tao? Hindi ko naintindihan. Ano bang ibig mo sabihin dyan? Kanina ko pa nararamdaman may kakaiba sa kanya. Nakita ko na may bulate sa katawan niya. Doon nalaman na may parasite siya sa katawan. Yung bulate na nasa katawan niya, alam mo ba? Kung di mo siya tinulungan, Ang sama pa nun. Pwede makaparasite siya. Akala mo hindi mo alam yon. Pero mali ka. Ginamit ko nga ang South Parasite para tulungan siya. Yung bloodworm niya. Nawala na. Tapos ayun, gumaling na siya. pero kung yun ang naging dahilan para magkasakit siya, delikado pa yun. Kailangan mong tignan kung may parasite pa ba siya. Baka may traces pa ng bulate. Paano nangyari yun? Wala. Si Tsushimo. Si Hai Shenyi. Isang eksperto para gamutin ng mga pesa sa Nanjang. May hawak siyang mga Nanjang Go-worms. Hindi ba natural lang? At saka, si Hai Shenyi ang eksperto para makatulong. Ibig sabihin, magaling siya sa medisina. Kaya nga, ano pang gusto mo? Hindi pwede. Yung guro ko nga dati, tinuruan ako tungkol dito. Kapag pumasok ang Go-worm, di na makokontrol ang katawan. At saka, lahat ng Go-worms na huli namin. Inipon at winasak namin, wala na kami niyan. Tapos na, wala ng Go-worms. Unless... Hanap na! Ano ba ang gusto mo? Hanggang kailan ka magmamatigas dyan? Kung ginagamit mo yung Go-worms na yan, siguradong kaya ko itong kontrole. Nagawa ko ito ng 10 taon ng research. Paulit-ulit ninyo akong kine-question. Ano bang pakay ninyo? Nakikita ko na. Hindi niyo yata gusto na mawala sa posisyon ni Madam Pei. Kaya kayo nandyan. Teka, mga tao. Palabas siya. Itapon siya. Tignan ko lang. Saan ka pupunta? Dumating na ang Vice President! Nandito si Vice President Chen. Mga kaibigan, huwag kayong magkatubili. Magkikita lang na matagal ang magkaibigan. Nasaan si Hai Shenyi? Ikaw, hindi mo yata ako pinapahalagaan. Nalaman ko na dumating ka sa Beijing. Excited na ako makita ka. Sana yung welcome kita na maayos. Bakit hindi ka ba na nagpaalam? Tapos may ganitong meeting pa. Nasaan na si Hai Shenyi? Ha? Nasaan na siya? Nasaan na? Si Hai Shenyi umalis na dahil sa mga
Walang moda na tao. Umalis na siya. Ano nangyari? Ano yan? Hindi tama yan. Si Hai Shengyi nga. Nagsabi siya noon. Tungkol sa mga insekto sa timog, delikado yan. Yung mga kagat nila, magkakaroon ng lagnat. Mga tao malalagot. Mahirap gamutin yan. Kung ikaw, gusto mong patayin ng mga yan sa insekto na yan, huwag mo namang pakialaman. Pati na rin siya. Hindi mo pwedeng itago yan. Hindi rin siya pwedeng magdala. Imposible. Si Hai Xingyin tinulungan niya ang mga tao gamit ang insekto, di ba? Anong nangyari? Tulungan natin! Naku po! Nandyan na siya. May lagnat pa siya. Paano nangyari yan? Wala akong tiwala sa'yo. Posible isang malaking pangliling lang yan. Natakot siya mabuko, kaya tumakbo na lang siya. Hindi pwede. Nakakontak ko kay Yan Xingyi. Hello? Ang number na tinatawagan niya ay wala ng signal. Butler, Hai Xingyi, bumalik na ba siya sa bahay? Wala po. Pero may nangyari kanina. Nag-ayos yung katulong sa kwarto ni Hai Shengyi. Nakita niyo walang tao. Lahat ng gamit wala. Ano? Anak! Hai Xingyi, loko-loko talaga siya. Hindi pwede. Siya ang may kasalanan, wala pa siya sa bahay. Huwag ka namang paniwala pa. Yung Han Xingyi mo, siguradong tumakas na yun. Huwag ka nang umasa, baka ikaw pang nadaya. May pera bang nawala sa'yo? Gusto mo bang mag-report sa pulis? Pero ang dahilan? Oo nga, yung Hai Shengyi nga. Sabi niya pupunta siya sa bahay para maggamot. Kumuha ng 2 million down payment. Ano? Sabi ni Hai Xingyi bukas, pupunta siya para manggamot. Kumuha pa siya ng 5 million. Hindi pa siyang dapat mangdamot sa amin? Hindi lang ako nagbigay ng 3 million down payment. Binigay ko 100 taong na wild ginseng. Pero alam ko, si Hai Shengyi, hindi siya kumukuha ng down payment. Laging matapos ang paggagamot bago magbayad. Kakakuha lang niya ng bayad. Mukhang yung Hai Shengyi na yan, isang malaking scammer. Walang iya kayo! Hindi ba ikaw ang nagrekomenda sa kanya, ha? Yung Hai Shengyi na yan! Ano ba? Babawiin ko pera ko! Bakit nirekomenda sa amin yon? Hindi! Nadaya rin ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo ako hawakan! Sobrang tanga ko. Paano hindi ko yung nakita? Ibalik mo yung pera namin! Kamusta na yung Su family? Ay sa mga balita, marami nang nadaya. Pumalo na sa milyon yung mga nadaya nila. Lahat sila pumunta sa Su family para sa compensation. Ang Su family, hindi sila nahihirapan. Binigyan nila lahat. Nung huli binayaran nila kay Momo, halos nagka-problema na. Pero ngayon, mga secret na galaw nila. Wala na silang pondo, saan na kinuha yun? Hindi ko rin alam. Pero sinusubukan namin monitor sa mga galaw nila. Pagkatapos, may nakita kami tungkol sa pagtatagpo nila. Nahikalawang ginoo ng Suyan man. Wala pa akong ginagalaw, pero sa second uncle, mukhang nag-uumpisa na. By the way, kamusta na yung pag-ibisgas na nangyari? Matagal na kasi kaya maraming detalye nang nawala, parang nawala na. Pero nalaman namin, noong panahon na yun, yung mga katulong ni Mrs. at si Wangbo yung matalik ng taon ni Sir, pareho silang taga-probinsya. Ito si Wangbo, marami siyang mga kalokohan, hindi sang-ayon. Siguro, pwede natin simulan doon. Pero, ingat lang. Huwag mong pakitin ng plano. Opo. Huh? Ospe, saan ka pupunta? May pupuntahan na importante. Ano? Gusto ko lang to. Momo. Bakit parang kulit mo? Pati sa pagme-meditate ko nandun ka. Anong ginagawa mo dito?
Eh di ba nagme-meditate ka? May connection daw tayo dapat pag ganun. Sigurado akong ikaw ang nag-meditate. Miss mo ako, no? Uy! Momo! Saan ka pupunta? Miss! Ano bang nangyari? Bakit kailangan mo tumalon? Little sister! Oy, sister! Sister! Ngayon na ako nakabalik ng syudad, tapos ikaw gusto mo pang tumalon sa ilog. Masyado ka madrama. Ano bang nangyari? Ano bang dahilan? Sister, kung may nararamdaman kang hindi maganda pag nakita mo siya, nagbe-blush ka agad. Kinikilig, bumibilis sa tibok ng puso. Pag di mo siya nakikita, lagi mo siya maiisip. Tapos pag nakita mo siya may kasamang ibang babae, nasasaktan ka. Bakit kaya ganun? Ang kulit mo talaga. Girl, in love ka na. In love? Obvious na obvious kaya. O sa ganito pala yung feeling. Pero, magdi-divorce na kami. Ang gulo, diba? Ha? Wait lang. Pakiulit nga. Ibig mong sabihin, kasal ka na? Tapos na in love ka sa asawa mo? Pero maghiwalay na kayo? Ha? Sira ulo ka ba? Eh kasi naman di siya niniwala sa akin. Alam mo ba? Obvious na misunderstanding lang yan. Sabi ko na nga ba eh, love makes you stupid. Pero totoo nga, misunderstanding lang? Oo nga. So, babalikan mo na si beloved husband mo. Curious tuloy ako. Ano kaya klaseng lalaki? Ang nakuha ng puso ni ating Momo? Tara, puntahan natin. Ate, alam mo ba? Yung bahay ni Paige niya, sobrang laki. Tsaka ang yaman-yaman niya. Yung lola niya, sobrang bait sa akin. Tapos, anong meron? Jingheng, andito ka na. Sana naman hindi mo lang sinasayang ang oras ko. Of course not. Pasok tayo, pag-usapan natin. Yan ba ang asawa mo? Ano bang ibig niyang sabihin? Dalawang nilalaro? Grabe, iba talaga siya sa harap at iba sa likod. Palihim pang makikipagkita. Sige na nga. Ang tawag mo kanina tungkol kay Momo, anong balita? Relax ka lang, Junheng. Narinig ko, magaling daw talaga si ate. Yung legs mo, siya raw nagpagaling. So, yung congenital problem mo na dahilan kung ba't maikli ang life mo, kaya rin niyang gamutin? Wala ka nang paki dun. Kung wala ka nang gustong sabihin, alis na ako. Jinheng. Jingheng, yung deal na sinasabi ko, totoong tungkol kay ate. Umupo ka muna. Grabe ka na, Pei Jingheng. Magkakaganti din ako. Mukhang close na kayo ni ate ah. Kung ganun, baka interesado ka dito. Galing to sa nanay niya, nag-iisang jade pendant. Gusto mo ba? Ang nanay ni Momo, parang ang pangalan. Gucci Wan, di ba? Sigurado kang ito ang jade pendant ng mama niya. Sige. Anong gusto mong makuha mula sa akin? Kung di ka naniniwala, pwede mo tanungin si ate. Simple lang naman ang gusto ko. Gusto ko lang, na sa head office, bigyan mo ako ng secretary position.
Anong balak mo? Siyempre, mas madaling lumapit sa buwan pag nastabi ang tubig, diba? Kapag matagal na tayo magkasama, makikita mo rin na hindi bagay sa'yo si ate. Ako lang, ang tunay na bagay para sa'yo. Imposible. Yung ganyang hiling, hindi ko talaga tatanggapin yan. Mukhang hindi rin naman ganun ka-importante sa sosyo mo. Wait lang. Papasabi ko kay Shuha na bukas makakapag-report ka na sa company. Kahit di ko alam kung anong trip mo talaga. Pero, wag na wag kang papahuli sa akin. Ano magagawa ko? Eh gusto lang naman kita. Miss Sue, bukang pati ang langit. Hindi matitiis ang pagsisinungaling mo. Good job. Tito, di ko lang talaga gets. Bakit gusto mong ipasok ako sa playgroup at manatili sa tabi niya? Sigurado ako, babantayan niya ako ng todo. Alam mo, pag nakapasok ka sa paying group, yun ang biggest opportunity mo. Kailangan mo lang ng paraan para tuloy-tuloy ka makalapit kay Pei Jean. Yun lang, okay na. Okay na. Let's talk real talk. I mean, tayo naman ngayon. Miss Sue, yung 1 billion ko, hindi mo basta-basta makukuha yun. Ay, okay lang. Huwag ka na mag-sad. Hayaan mo ng lalaking yun. Marami pang ibang mas better sa kanya. Ngayong gabi walang uuwi. Hanggang malasing tayo. Game. Walang uuwi. Ate, feeling ko tama ka. Lapit ka sa lalaki, padlock ang dala. Hindi ko na sana sinunod si Master na bumaba. Mga lalaki, puro istorbo lang yan. Tama. Pag wala kang lalaki sa puso, automatic astig ka. Next time, pag nakita ko yung pain na yan, ate promise, ako na magpuputos sa kanya. Sis, parang nakita ko yung ano mo, yung ex mong toxic na asawa. Parang nakita ko nga yung toxic mong jowa, girl. Imposible yan. Right now, malamang nasa piling siya ni Yara. Sure ako dyan. Grabe naman ginawa ko ng lahat para mapagaling siya. Naloko pa rin siya sa akin, walang iya. Nakakagigil talaga siya. Pero sige na. Siguro nga kasi lasing na ako. Oo nga eh. Lalabas mo na ako magpapangit. Baka sakaling matauhan. Momo. Lasing ka na naman. Nung umuwi ako, hindi kita makita sa bahay. Buti nalaman ni Shuha na nandito ka. Kung hindi, di ko malalaman. Ba't ka nandito? Bakit ka nandito? Asan yung kasama mo? Tito Chanran, hanapin ko nga siya. Nakita kami ni Suyan Ran. Dahil dito.
Galing to sa nanay ko. Bakit kasi ito? Tinawag niya ako para sabihin na gamit ng mama mo. Ginamit niya para makipag-deal. So hindi mo siya tinatagpo ng palihim? Siyempre hindi. Anong kapalit ng deal? Kung pera lang naman ako. Paano kung gusto niya maghiwalay tayo ako? Momo. Hindi tayo mag-iiwalay. Ayoko makipag-iwalay. Depende yan sa'yo. Ano ito? Angle lang niya sa picture. Hindi ko siya pinalapit sa akin. Mukhang desidido talaga siyang mag-misunderstanding lang tayo. Pero... Momo, kung hindi ako pumunta para ipaliwanag sa'yo, aalis ka na naman, di ba? Sabi nga ni Senyor, ang laki ng gubat. Huwag ka na magbitin sa iisang puno lang. Ay, edi sabi rin niya na may pagkakamali ka. Kailangan mong harapin ang consequences. Nope. Matanda na ako. Di na uso sa akin yun. Palo sa puwet. Pwede na. Huwag ka umalis. Pakiramdam ko parang nakakagusto niya yata ako sa'yo. Alam ko. Ganun din naman ako sa'yo eh. Ang tanga natin, no? Hello, anong balita? Nakontrol na ng PR yung trending issue. Mukhang si Second Master ang gumalaw. Pero wala akong makitang reason kung bakit niya ginagawa yun. E di kung ganun, maghintay tayo at mag-ready ng next move. Kay Wang Bu, bantayin mo ka rin siya. Opo. Jinha, kanina ako nagising para lang magluto ng chicken soup sa'yo. Tikman mo naman. This is my office. Who said you can barge in? Kung hindi ka seryoso sa trabaho sa pay group, umalis ka na lang. Wag naman ganun. Dinalhan kita ng chicken soup eh. Pabalik na ako sa trabaho. Jinha, nasiraan ako ng kotse. Pwede ba ako sumabay sa'yo? Tabi dyan. Jinha, tulungan mo naman ako please. Hindi ko naman sasabihin kay ate. Jinha, bakit ka ba ang sungit mo naman sa akin? Parang napilayan yata ako. Pwede mo ba akong inalayan? Kung may oras ka pa sa mga ganyang pakyut, edi panindigan mo na. Pospe, itong si Xuyanran, anong trip niya ngayon? Lately kasi, bukod sa mga effort niya at mga katsalubang tayo, wala siyang ibang ginagawa kundi magtrabaho. Ibig sabihin, may something sa mga chance encounter niya.
Ibabantay mo siya. Tingnan mo kung nasa siya papunta. Pagkatapos ng trabaho, kung sino kasama niya. Yes, sir. Pwede nga. Narinig ko, lately si Suyuran ay ginagawa para mapansin ka. Wala bang chance na mahulog ka dyan? Nahulog na ako sa isang pain. Wala nang chance na mahuli pa ng iba. Tingnan natin. Kapag tumagal, may lalabas din na baho. Nilitaw din ang kulay niyan. Sir, nandito na po siya. Tara na. Hanapin na natin ang matandang tuso. Ha? Tita, hindi ako nandito para malita lang. Pero tignan mo naman si Jinhen. Tignan mo yung ginagawa niya. Ha? May asawa na yung tao, pero lagi pa rin kasama si Miso. Sobrang dikit nilang dalawa. Sa ilang araw na nakalipas, may kumakalat na sweet photo sila. Nag-trending pa. Kung hindi ko mabinayari yung tao, para pabagsakin yung hot topic na yun. Hoy, tignan mo yan. Yung mokong na to, hindi pa rin natuto. Uncle, huwag ka na pong magalit. Baka tumaas BP niyo niyan. Ikaw rin naman may kasalanan eh. Yan tuloy. Nalaman na yung media issue. Kung hindi natin makontrol tong ingay na to, kung sakaling naapektuhan yung stock ng vehicle, delikado tayo. Pag dumating yung panahon yun, tayong dalawa sisisihin sa lahat. Jinhen, ano ba talagang nangyari? Fake yan. Pero ang ganda ng kuha nila. Mukhang magaling yung photograph. Hindi basta-basta. Kung marunong ka lang sana magpigil at mag-ingat, walang makakakuha ng ganyang picture. Ngayon, ang dapat isipin, anong gagawin natin? Oh. Mukhang may naisip ka na, Uncle ah. May plano ka na? Alam na ng lahat ang kasunduan sa kasal ng Pei at Su family. Baka ngayon, ang balita ay ganito, na si Miso talaga ang tunay mong asawa. Kung ganon, lahat ng chismis, mawawala rin ang kusa. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Si Momo ang asawa ng apo ko. Hindi ko siya papayagang makaranas ng ganong hirap. Isa pa, si Jinheng ay hindi yung tipong kaiba-iba ng babae. Tita, yung picture na nandun na eh. Ha? At isa pa, yung tatay ng Su family at tatay ko, matagal na magkaibigan. Life and death level ang pinagsamahan. Kaya kung ginalaw ni Jinheng, si Su Yanran, aba hindi ako makakapayag na paliwalayin siya. Hindi mo ba naiisip, Uncle, ang sitwasyon ni Momo? Kung ako tatanungin, yung babae ang panak Su family na lumaki sa probinsya, hindi ka dapat na pumasok sa Fei family. Kahit bumagsak ang Su family, si Su Yanran, lumaki yan sa maayos sa pamilya at may breeding. Siya, ang pinakaakma na maging asawa mo. Siya, bagay? Eh bakit hindi kayo magkatuluyan? Sa tingin ko bagay din kayo. Ha? Tita, pakinggan mo nga siya. Anong sinasabi niya? Walang respeto sa nakakatanda. Wala talagang pinag-aralan. Oo nga, wala akong breeding. Ikaw meron? Araw-araw ka bang kasama ng ibang babae? Nakaedad ng anak mo? Ang galing mo ha? Ikaw, anong kalokohan yung sinasabi mo? Ikaw, anong kalokohan yung sinasabi mo? Ako pa talaga nang sisinungaling? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Anyway, bahala ka na kung anong gawin mo kung hindi natin makontrol ang issue na ito. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kumpanya, mag-ingat ka. Baka ipa-investigate kita. Mama, yung sinasabi mo kanina, ibig mo sabihin, siya at si Su Yanran? Yung aura niya, amoy na amoy ang person na Shuranran. Kung simple nagsama lang sila sa isang room, hindi aabot sa ganitong level. Most likely, nagkaalaman na talaga. Ay nako, tumatanda na ako. Pagsapit ng gabi, antok agad ang kalaban. Mauna na ako sa kwarto ko. Matutulog na ako. Kayong dalawa, magligpid-ligpid na rin. Tapos, go ahead, be sweet na sa kwarto nyo. Excited na nga ako na magkabuhat ng isang apo. Mauna ka na muna siguro. May kailangan lang ako tawagan.
Hello. Bantayin mo na mabuti sina PZ1 at Xuyanran. Kung walang chance, gumawa ka ng paraan. Gantihan natin sila gamit ang style nila. Sa paraang sila rin ang tatamahan. Sushi mo, ano bang iniisip mo? Tahimik ang paligid. Parang yelo, kalmado lang. Buong atensyon, puso't isip kasabay ng daloy. Walang labis, walang kulang. Walang galit, walang pag-alinlangan. Nico! Walang galit o kahit ano. Bakit wala ka suot? Hindi ba mas madali mag-acupuncture sa akin ang ganito? Ginagawa mo rin naman to dati, hindi ba? O baka naman may inisip kang hindi maganda? Wala akong iniisip na ganon. Humiga ka na, mag-acupuncture na tayo. Bilisan mo na dyan. Dahan-dahan lang ah. Parang kakaiba kong nararamdaman. Mr. Pei, simula kaninang umaga na maglabas ang pahayagang PR team. Kasama yung mga clear pictures. Pagkatapos nun, tumigil na ang mga chismis. Talagang humupa na lahat. Tsaka, nakuha na rin natin yung kuha nila Second Master. Palihim na pumasok sa hotel. Ikakalat ba natin? Huwag na. Pag nilabas natin, baka gumawa sila ng sariling kwento at palabasin na walang mali. Isan mo lahat kay tita. Alam mo naman, hindi niya palalagpasin yan. Nga pala. Yung isa pang bagay last time, kamusta na? Sakto, re-report ko na rin sa'yo. Mahirap pang hanapin pero nahanap din namin. Yung dating kasambahay nila. Pero hindi namin siya matawagan. Bigla na lang namin nalaman, patay na siya. Kakamatay lang niya sa isang aksidente. Pero nalaman din namin, bago siya mamatay, bumalik muna si Wang Bo dun. So ibig sabihin, hindi aksidente ang nangyari. Mukhang nakatunog si Second Uncle. Ngayon wala na lahat ng lead natin. Ang natira na lang ay si Wang Bo. Ganito gawin mo. Sige. Ay, grabe tong lalaking to. May tinatago pala sa akin. Ikaw naman Pinadikit ka lang sa lalaki, hindi mo magawa. Hindi nga ako pinapalapit sa kanya. Ano magagawa ko? Eddie, kung ganon, hindi na uubra yung plano natin. Meron ka pa bang ibang idea na pwedeng gawin para kay Sushi mo? Kung hindi siya mapapalis, di paalisin natin forever. Matagal ko na itong pinaplano. Ang tagal kong hinihintay para mamatay yung lalaki. Hindi ko hahayaan, sirain lang ng babae yun. So, anong pwede kong gawin ngayon? Ikaw? Ang kailangan mong gawin ay paglingkuran ako na maayos. Ano ba naman yan? Han, ano ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mo, si Yuan. Grabe, totoo nga na may babae ka. Asawa pa talaga. Siya ang natak sa akin. Seryoso ako sa iyo, mahal. Patawarin mo ako. Ay, nako. Hindi ko inakala sa pamilya Su na akala mo. Ang bait-bait sa harap ng tao ni Miss Su. Yung pala, ibang klase pag nakatalikod. Ang kapal ng mukha mo May lakas ka pa ng loob na pormahan ng lalaki ko. Ngayon, sisirain ko yung pagbumukha mo. Tignan natin kung makangiti ka pa. Mahal, pwede ba tayo mag-usap? Luhad! Landi-landi mo! Wala kang kwenta! Akala mo makakalusot ka! Buwisit ka! Magsama kayo! Boss Pei, si PZ1, mukhang busy na din sa problema niya. Perfect. Pwede ka nang mag-move sa next step. Yes po. Ma'am, gusto niyo kayo makausap? Shimo! Please, tulungan mo kami. Yung pakiusap lang ang ate mo, si Yanran, hindi mo siya pwedeng basta pabayaan lang. Anong meron? Ano nangyari? Si Andran, nahuli siya ng second Madam Pei. Sa kama mismo. Gusto niya magbigay tayo ng 3 milyong kabayaran. Kung hindi, gusto niya sirain ang mukha ni Manran.
Tapos ipapakalat niya sa internet yung issue. Hindi ko kasalanan yun. Pero bakit ako maapektuhan? Wala tayong pera. Kasi hindi naman maganda ang takbo ng kumpanya. Wala nang pondo. Oo nga. Naghihirap nga tayo. Kaya pakiusap, pwede bang humingi ng pera sa inyo? Nasa inyo naman yun eh. Kahit maliit talaga lang, di ba? Kailangan ko lang ng tulong. Maawa ka. Ano kailangan niyang tulong? Ay, ikaw na lang sana ang magbayad. Isang maliit lang na halaga, pakisuyo, tulungan mo siya. Pakiusap, kung masira ang mukha niya at may labas pa sa internet, pwedeng mawala ang lahat sa kanya. Masisira ang reputasyon niya. Pwede mo bang tulungan siya? O baka pwede mong hanapadala ng ibang solusyon? Huwag kang masyadong umabot sa ganito. Kung wala tayong choice, sana tulungan mo kami. Magbenta ka na lang ng bahay. Ano, magsasakripisyo kami para sa inyo? Nung bata pa ako, hindi man ninyo ako inalagaan. Tapos lahat ng effort niyo para kay Suyeran. Kaya siguro napunta siya sa ganito. Inispoil niyo kasi siya. Guard, Aba, palabasin mo sila. aba. Ano? Ay, Shimo! Master, yung asawa mo, pinalaya na si Suyenran. Masabi niya, dahil maayos na yung pagbabayad, pinalampasan niya. Pero kung uulit ka pa, makikipag-divorce na raw siya sa'yo. Yang si Lee Suen na yan. Kung hindi lang dahil may silbi ang pamilya niya, matagal ko na siyang iniwala yan. Pag napatumba na si Fei Jingheng at nakuha ko ng kontrol sa Fei family, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Narinig ko, yung master ng babae bumalik para maghanap ng gamot. Baka nga naman, gumaling pa talaga siya. Hindi bali pamparaning, basta sigurista. May hinala na sa akin si Beijing. Kung hindi ko pa inutusan si Wang Bu last time para ayusin yung mga kilala nila, ako na sigurong iniimbestigan ngayon. Kaya this time, kailangan mauna tayo. Dapat tayong una umatake. Si Wang Bu, nasa na? Wang Bu, parang nahuli siya, kakalaro lang. Mukhang nakakulong siya. Kailangan ba natin siyang tubusin? Wala silbi. Puro palpak ng ambag nun. Bahala na, mauna siya. Makinig ka. Ganito gawin mo sa oras na yan. Naintindihan mo? Jinheng, pag mo akong sisisihin, kasalanan mo rin kung bakit hindi ka lang namatay. Naghanap ka pa ng asawa. Masira tuloy ang plano ko. 10-9! Eto na ang soup, para lang sa'yo yan. Momo, alam mo namang di ko kailangan yan. Bakit araw-araw mo pa rin pinapag-usapan si Lola na ipaluto to? Yung herbal soup, maganda talaga sa katawan. Di lang naman yun, para sa alam mo na. Pero sawang-sawa na talaga ako eh. Sige na, inumin mo na. Kung tutuusin, malapit na rin bumalik si Master. Pag naalis na yung lason sa'yo, di mo na kailangan uminom yan. Totoo ba? Hello, Master! Nandiyan ka na? Sige, babalik na ako ngayon. Di mo na ako kailangan ihatid. Kaya ko na umuwi mag-isa. Wala na rin naman akong gagawin eh. Sakto, sasabihin na rin ako sa'yo. Tsaka, gusto ko na rin gumaling agad. Huwag ka na mag-alala. Yung sakit mo, gagaling yan. Hanggang 100 years old ka pa. Anong meron? Momo, yung preno, parang nasira. Ano? Ako, mababangga tayo. Momo, Momo, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Pero bakit biglang nasira itong tereno? Ayos naman to ah. Tinong mo.
Naputol ang brake line. Sigurado ako, si Uncle ang may gawa nito. Ano? Di ko pa nga siya napapagbalingan. Nauna naman siyang umatake. Ay, Ako na pupunta sa kanya ngayon. wait lang, huwag ka muna padalos-dalos. Hindi siya magtatagal. Yung mga kanang kamay niya, may nakuna akong ebidensya. Pinadala ko na siya sa loob. Ilang araw na siyang iniimbestigahan. Sigurado akong lalabas ng resulta na. Ayos ka lang ba? Siya nga yan. Anong balita? Nakita ko silang sumakay sa kotse. Tapos umalis. Okay, good. Pag nagka-problema si Paige and Heng, siguradong magkakagulo ang kumpanya at pamilya. Pag kumalik na tong konti, ako nang bahala sa lahat. Mukhang madidisappoint ka. Ikaw, Ano? Nagulat kang buhay ako? Mukhang nabigla ka na. Page 1, based on report, inakusahan kang nagtangkap pumatay. At 20 taon nang nakalipas, ikaw ang nagplano sa pagkamatay ng kuya mo at nilaso ng asawa niya. Kaya siya namatay sa panganganak. Ang kasabat mo si Wang Bu, inamin ang lahat. Walang denial. Inaaresto ka na ngayon ayon sa batas. Tayo na! Teka, wag lang! Teka! May mali dito, sigurado ako! Hindi ako yun! Kinheng, pwede mo gawin to sa akin? Dito mo ako! Tito. Pero nung sinira mo yung bahay namin, tito pa rin kita nun? Pwede naman pag-usapan to dahil dyan. Sa ngalan ng Board of Directors ng Pay Group, dahil sa kasong murder, hinuli si Pay Si Juan. Malapit na mabankrupt ang Sue Group. Para sa akin, ibinenta ng parents ko yung bahay. Paige, sushi mo. Lahat ng to, kayong may gawa nito. Hindi ko kayo tatawarin. Huwag niyo ulihin! Huwag niyo ulihin! Wala akong pera! Yung pera ko ikaw lang ako sa nagbigay! Pwede naman akong hindi maghabol sa'yo. Pwede pa kitang bigyan ulit. Ah? Pero may papagawa ako sa'yo. Itong munting insekto na to, totoo bang sobrang lakas niya? Siyempre naman! Hindi sa pagmamayabang. Kung wala si Heishin, isang matinding albulayo, siguradong ang South Border matagal nang pinamumugar ng insektong yan. Hintayin mo lang. Wala pang 2 araw. Lahat ng tao sa headquarters mahahawa sa pesting yan. At sa loob ng 2 linggo, lahat sila. Sigurado akong mamamatay sila. Ayos. Talaga hinihintay ko na pumasok sila Sushima at Paige and Heng bago kita pinapasok. Tingnan na lang natin kung gaano kahirap ang magiging kamatayan ng dalawang yan. Bibi ko, babalikan kita after 7 days, ha? Dito ka lang. Enjoy mo yung masarap mong kain. Bye-bye. Oh. Tagal naman yung elevator. Hindi yan, tagal. Sakit na ng ulo ko. Grabe. Hello, good morning. Gusto ko lang mag-report tungkol ka Pay Corporation dito sa amin. Momo. Nadala na rin ni Master yung kailangan nating halamang gamot. Kailan mo sisimulan yung pagtatanggal ng lason? Ayoko na talagang uminom ng sabaw na yun eh. Kailangan ba natin maghintay ng sandali? Tsaka ilang taon ka na rin nagtitiis, di ba? Kaya mo pa yan? Okay lang naman sa akin eh. Pero si Lola, puro pampalakas yung pinapainom niya. Baka iniisip niya na magkakaupo na siya.
Pamilim sa kakanta. Boss Pei, may emergency. May nawalan ng mali sa marketing. Ano nangyari? Dali mo sa ospital. Galing daw sa health center si Liu. Pinapunta sila rito at sinila yung buong building. Sabi nila, may outbreak daw dito. Lahat ng tao pwede pumasok pero bawal lumabas. Ano? Dalhin niyo ako doon. Opo. Ala, grabe. Ang lala. Ano kaya yun? Anong meron? Nakakatakot. Parang food poison na. Grabe. Ano nangyari sa kanila? Grabe Insekto naman. ang dalhin yan. Naalala mo pa ba yung fake doctor? Ibig mo sabihin, sinadya niya to sakit na to? Mali. Yung peking manggagamot noon, ginamit yung mga insekto mula sa South Region para gamutin yung batang may sakit noon. Doon palang duda na ako. Yung mga insektong yun, di mo na basta kontrolado. Maliban kung sila inaalagaan, gamit ang dugo mula sa puso, tingnan mo tong mga tao, pero walang natirang insekto sa katawan nila. Ibig sabihin may naglagay ng ganun dito. May pag-asa po ba sila? May experience naman ako sa ganitong outbreak. At kung umpisa pa lang ito, siguro. Momo! Master! Momo! Master, anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko na may outbreak ng sakit dito. At base sa symptoms, mukhang insect epidemic nga. Kaya ayun, nagmadali akong pumunta. Insect epidemic nga, Master. Nang ginagamot ko to dati. Bata pa ako. Ngayon nandito na kayo, mas kampante na ako. Huwag ka magalala. Yung galing mo noon, mas magaling ka pa nga sa akin eh. Pagtulungan natin to. Kahit insect epidemic pa yan, kayang-kaya natin. Kayang-kaya yan. Master, nadala niyo pa yung insect powder? Ha? Pwede nga, i-quarantine mo lahat ng may sakit. Yung iba itipon mo rin. Ako na mag-aayos dito. Sige, ayusin ko na lahat. Huwag kayong mag-alala, nandito kami ng master ko at habang nandito kami, walang sino man sa inyo ang masasaktan. Ngayon, palalabisin ko lang ang insekto. Kaya tandaan nyo. Bawal gumawa ng kahit anong ingay. Sige na, check nyo na muna. Kung may insect mark sa inyo. Kapag okay na, gagawa ako ng gamot. Huwag kayong mag-alala, ha? Pero, unahin ko muna ito, ha? Kasi inang insekto, hindi pwedeng buhay pa siya. Delikado yan. Teka lang. Master, sabi ni Momo, yung inang insekto daw, kailangan alagaan gamit ang dugo ng puso. Kung totoo man yun, baka pwede natin siya gamitin para matunto ng salarin. Oo, pwede yan. Okay. Itabi muna natin siya, ha? Pagkatapos ng lahat ng ito, ng insect plague, gusto ko malaman kung sino ang may lakas ng loob na gawin ang lahat ng ito na lumabag sa batas at nagtago ng mga insekto noong outbreak. Master, parang kabisado niyo masyado yung nangyari sa South Border. Siyempre naman, yung insect outbreak na yun na halos lamunin ng South Border. Ako, ang kasama ng doktor, nag-resolve namin yan. Pati na rin yung mga insekto na yun. Ako mismo ang nagdala ng tao para ayusin lahat. Ibig mo bang sabihin, ikaw si... Ang siga, doktor, hindi ako yon. Eh sino ang kumuha para sa'yo ng ganung kamahal na gamot, ha? Kung hindi ko pa na-meet si Momo, akala mo ba yung sakit mo ganun kadaling gamutin? Master! Ikaw pala si Siga, Doctor. Bakit di mo sinabi sa akin? Well, pangalan lang yan.
Kung sinabi ko agad sa'yo na ako yung Siga Doctor, pagkababa mo ng bundok, malalaman mong nagkunwari lang ako mahirap para lang linangin ka. Ha! Buhay na yung nakataya dito. Ha! Ano nangyari? Mamaya na natin pag-usapan. Huwag mong kalimutan. Pagkatapos na natin tong infestation, si Pepa, hinihintay kang gamutin siya, tanggalin ang lason. Oo nga pala. Sorry Yung pangako kong gamutin ka, baka madelay pa ng ilang araw. Okay lang, di naman ako nagmamadali. Mas importante ngayon, maayos tong outbreak. Eh? Bakit parang ang tahimik? Sa buong building. Kasi na-lockdown na tong lugar. Kahit may mangyari pa dyan, di mo rin makikita. May point ka rin. Balik ko muna yung mga insekto ko. Tignan natin. Maniga. Easy magina. Dinideklara ko ang kanyang sakit, okay na talaga. Yung outbreak na parasite completely na resolba. Nararamdaman ko yung parasite. Parang nagmula sa loob. Malamang, nandito lang sa paligid ang may-ari nito. Tara, harapin natin siya. Malay mo, siya rin pala nagpanggap ng sea healer. Tara na. Tara. Bakit parang okay lang sila? Eh, yung king parasite ko, galing pa yun dati. South Beach sa South Region. Hinakaw ko pa yun. Grabe yun, halos ripulin ng South dahil sa mga parasites sa ito. Pero sila wala lang. So anong plano natin? Paano ko malalaman? Isa lang ang usapan natin, ha? Huwag mo akong iasa. Ikaw talaga. O ilang time na si Samuran. Di ko akalaing ikaw mismo ang nakipag-team sa fake healer. Pero sorry na lang, ang fake na booking na din. This time, hindi ka na makakatakas. Kung hindi dahil sa master ni Momo, siya rin ang nag-control ng outbreak sa South dati. Siya si Sea Healer. Kung wala siya, ilang tao na kaya ang patay sa building na ito? Yung mga paliwanag mo, sa kanila mo lang sabihin. Ano? Master Soshimo? Siya pala si Sea Healer. Ayun na, wala nang lason sa katawan mo. Linis na linis ka na. So ibig mong sabihin, hindi na natin kailangan mag-alala. So, pwede ko bang isulong ang wish ng lola ko? Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ka dito? Sige, papakita ko sa'yo. Kung kaya ko o hindi.